Especially the beloved wife po. Of course, hindi siya happy sa mga pangyayari kasi parang sa feeling niya, yung Philippine government, specifically the executive department, at least some of the public officials are treating as if he is already a wanted person. Na para bang yung warrant of arrest ng ICC ay effective na dito sa Pilipinas kasi sa pananaw po ng kanyang may bahay ay dapat po dumaan po ito sa lokal na proseso at dapat po dinaan ito sa local courts natin, ipa-confirm mo na itong warrant para sana magkabisa dito sa Pilipinas. Yun po ang kanyang feeling. Opo. Attorney, si Maricel po ito. Ulitin ko lamang po. So, hindi po kayo nakonsulta ni Senator Bato tungkol po doon sa plano niyang pag-alis sa Senate? Actually, ang napag-usapan namin before kami umalis, pumunta muna kami, nagpa-picture pa nga kami doon sa sa crime scene, yung putukan na post ko sa Nakita Facebook. po namin yun. Yun. Now after that, umakyat kami sa kanyang opisina at nagkausap. Tapos we were talking about the legal remedies. Umabot pa nga kami sa Article 59 kasi parang ano ba yung sinasabi ng ibang expert diyan na hindi na daw dapat dumaan sa local courts. Sabi ko, boss, mga biased lang yan sila kasi sa paningin nila, hindi ka na dapat dumaan. Kasi nga, maski nag-withdraw na tayo sa Rome Statute, granting ex argumente gracia na nag-withdraw tayo, pero pwede pa rin natin ma-invoke yung Article 59. Kasi nga po, ang word na used is custodial state. So meaning, being a custodial state, whether you're a member or not, the custodial state must bring you to the local competent authority. And besides, sabi ko sa niya, this is customary international law, boss. Lahat pong dadakpin sa ibang bansa. Na-cite ko yan sa memorandum, sabi ko sa kanya, dun sa kaso, na may mga instances, si Jean-Pierre Bembe, na dakip siya, taga Central African Republic siya, na dakip siya sa Belgium. Dinaan siya sa local court. Una nga, napalabas siya kasi nga hindi na-follow yung procedures, hindi na-respect yung kanyang human rights. May mga at least 6 instances na na-cite natin sa ating memorandum niyan na na-file natin sa Korte Suprema. So, sabi niya, ganun pa, bakit ganun ang kanilang view? Ewan ko sa kanila, boss, bakit mga kasama ko naman yan na ibang mga law deans. Pero ang totoo talaga niyan, boss, is sabi ko sa kanya, Senator, is in whatever jurisdiction, customary international law yan, na pagdakpin ka, dapat idaan ka talaga sa korte, especially kung foreign warrants yan. Because the local courts have to know, ano ba yung warrant mo? Balido ba yan? Narespeto ba yung rights mo? Hindi ba yan illegal arrest ang nagawa? Yan ang nangyari doon kay Calixte Imba Rusimana, who was arrested in France, but he belongs to a country in South Africa. That also happened to Jean-Jacques Mangena Kabongo, who was likewise arrested in Belgium. That also happened to Aimee Quirolo Musamba. So, yun ang sabi ko sa kanya. Kaya, hindi ko na alam pag alis ko kung ano nang nangyari.